Breaking news po ito mga kababayan. Ako po, BP Sara panalo, masaya, napalundag sa tuwa. PRRD, talagang makakauwi na talaga ng Pilipinas. Bit-bit na talaga ang maleta at aparador nito. Kita nyo na naman, no? BP Sara panalo, masaya. Pag masaya, may good news. Romualdez Soto na purnada na bulaga sa pangyayaring ito. Baka nga ito na yung inaantay natin na si Tatay Digong ay uuwi na ng Pilipinas. Apela sa ICC. Mukhang yari ang ICC dito. Sila Atty. Conti yari. Sila De Lima, Trillanes, Soto, Romualdez, iyak. Tignan po natin kung bakit uuwi na talaga si Tatay Digong. Panoorin po natin ang bidyong ito at sasabihin ko sa dulo bakit malaki ang chance na si Tatay Digong ay magbe-birthday dito sa Davao. Okay po? Ito po, si General Macanas po. May balita dito. Hello mga kaibigan. I-shout out ko muna, pasalamatan ng aking mga researchers, si Eudora, Chris Torres at ang pangatlo, pinakabago, si Mark Anthony Minister. Ito, pinadalhan nila ako ng balita, video posted by DJAR. Nako, baka mirisi gaba na naman dahil sinasabi ni Attorney Jing Paras, parang masyado daw maaga yung pag-file. February 2 sila nag-file. Very clear yung decision ng Supreme Court na February 6 sana. Baka ma-invalidate na naman. Mapawalang visa na naman itong impeachment case na naisampa kay BP Sara. Pakinggan natin. Impeachment complaints na inihain naman po laban kay Vice President Sara Duterte. Alam natin, pero asais. Ngayon dapat sana, di ba, yung pagkakaalam ng nakararami na ating mga kababayan na po pwedeng matatapos yung 1-year bar rule kaugnay noong inihain na unang impeachment complaint laban sa kanya. Ang tanong, attorney, bakit po maaga? Nakikita ho ba ninyo walang problema po dito sa pag-file ng maagang impeachment complaint laban sa Vice Presidente kamakailan? Medyo komplikado yan kasi very specific yung desisyon ng ating Supreme Court, no? Doon sa desisyon nila noong July 2025, ini-specify ng Korte Suprema na February 6 saka yung malilift yung 1-year bar. Nagtataka ako bakit sa mga inasal? Matik! Ayan mga kababayan. Naku po, yari na. Impeachment ni Sara. Mukhang tagilid na po sila mga kababayan. Yari na sila marisigaba dito. Yari, De Lima, Hontiveros, Trillanes, Tito Soto, Tambaluslos, Bangagista, Yari, at mga tangalista, nag-iiyakan na. At talagang pauwi na si Tatay Digong ito. Kung talagang si BP Sara manalo, talagang uuwi si Tatay Digong dito mga kababayan. Bit-bit ang 10 maleta na puro damit na panlamig. Sobrang ginaw doon sa ICC mga kababayan. Talagang umaapoy sa isno, mga kababayan ko. So ngayon, itong impeachment, binasura pa ng korte ngayon. Nag-iiyakan na tuloy sila. Yari na. File ang bayan muna ng impeachment, lihis doon sa mandato ng Korte Suprema. At ini-interpret nila according to what they think. Alam mo, sa tinatawag nating statutory construction, what is clear is yun ang magpiprevail. The decision is not ambiguous. Kita nyo mga kababayan,
So, i-check po natin ang balita dito sa Bilyonaryo Channel. Ito po mga kababayan. The ball is now in the hands of House Speaker Faustino D as to how the impeachment complaints filed against Vice President Sara Duterte will proceed. The VP is being accused of large-scale corruption. Joan Manalo joins us for more. Joan, go ahead. Mar, the 2 impeachment complaints against Vice President Sara Duterte have now been transmitted to the Office of the House Speaker, according to House Secretary General Cheloy Garafil. In a statement released this morning, Garafil said the complaints were forwarded to the Office of the Speaker yesterday afternoon. Kita nyo mga kababayan, yung impeachment complaint daw ay filed na daw versus Sara Duterte, endorsed to Speaker D. Nako mga kababayan, mukhang nagiiyakan na sila na minamadali nila. Alam naman nila na may desisyon ng Korte Suprema dito. Pati si Soto, naihi sa sobrang iyak dito, sabi ni Tomas Morato ng Sandigang Bayan ng Malate. Nako po, mga kababayan ko, yari na, iyakan na talaga. Si Tatay Digong pauwi na. Syempre, kung si Sara Duterte ang manalo sa 2028, ilalampas ang mga kalaban. Itong tangalista, bobolista, bayadlista, talagang maglulundagan ng mga Pilipino. Si Tatay Digong uuwi. O, di ba mga kababayan ko? Tapos, itong impeachment, ibabasura na naman ng Korte Suprema ito. Iiyak na naman si Iskol Bukol dito, mga kababayan. With this development, House Speaker Boji D has 10 days to include the complaints in the order of business. On Monday, 2 separate groups filed the impeachment complaints, citing alleged betrayal of public trust among the grounds. The first verified impeachment complaint was filed by members of the Makabayan Coalition and was endorsed by ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, Gabriela Party List Representative Sara Elago, and Kabataan Party List Representative Rene Co. Pero mga kababayan, yung kay BBM, wala daw substance. Wala daw nilabag ang Pangulo. Naku po, mga kababayan, tapos itong si Sara, talagang gustong-gusto nilang ma-impeach ngayon, mga kababayan. Palabas lang pala itong kay BBM. Hala ka, yari na, iyakan ng palasyo. Former lawmakers Franz Castro, Nery Colmenares, and Liza Maza were among the named complainants. Meanwhile, Tindig Pilipinas co-conveners Kiko Aquino D and Sylvia Claudio, along with other civil society leaders and members, lodged the second impeachment complaint against the Vice President. Their congressional endorsers were ML Party List Representative Laila De Lima and Akbayan Party List Representative Percy Sandanya. Kita nyo, mga kababayan, alam nyo na kung sino mga ito. Itong sabi ng komento dito, mga kababayan. Wow, large-scale corruption according to Lady Reporter. Not proven yet, mga madam. Nasa speaker ng BP impeachment. Now back to flood control corruption. Halaka. Kung wala kang kasalanan, bakit ka matatakot? Digong ski. Mary Piato should be in jail, mga tangalista ito. These Makabayan blocks are so pathetic and I don't know they are still voted to sit as lawmakers. Ano ba ang naitulong ng Kabataan Party List sa mga kabataan? Kawawang Pilipinas, hino-hostage sa mga bangagista. Alaka. Nakakahiya at nakakatawang administrasyon na ito. Halaka. Good afternoon, Citizen Report. People murdered by the CIA operative within his live-in partner, bluffing 2626, maybe. Ay, nako po, mga nagsama-samang mga aktivist, komunista at mga NPA, mga salot ng lipunan, alaka, mga kababayan ko. Sabi ni Auntie Claire, mga kababayan, mga kababayan, wala daw nilalabag si Auntie Claire, si BBM. Diba? Sabi ni Panelo, impeachment complaint versus Marcos. Ito po mga kababayan, ano bang masasabi ni Panelo dito?
Tignan po natin. Check this out. Ito po, ang balita. Anong masasabi ni Panelo sa impeachment isa ni BBM dito, mga kababayan? I-check nga natin kung walang nilabag. Abogado ito, ha? Abogado itong magsasalita. Ito po, ang pasadahan natin. Impeachment complaints ang ihain na po laban kay President Bongbong Marcos Jr. Sir, what does this indicate with the current administration, with the type of government that EU has? Well, you know, the first complaint was filed allegedly by someone who lawyered for the First Lady. So, questionable yun. And then second, yung makabayan naman daw. But you know, the leftist has conspired with the administration party to file impeachment proceedings against Inday Sara last year, di ba? Nagkakukutsabaan sila eh. Yung third naman, kilala ko naman yung third, sila Chavit saka sila mukhang okay din naman yon. Pero ang problema ganito, regardless of whether the complaint is valid or not, or there is an impeachable ground. Although personally, I've been saying ever since, before they even filed those complaints, that because President Marcos Jr. signed the law creating the budget of 2025 by virtue of the command responsibility, since he prepared the budget, and despite the fact that he knows that the budget he prepared under the DBM has been changed and there has been insertions, and that became the source of the corruption of such magnitude, he is therefore liable. And that is a betrayal of the public trust. Kaya noon pa, I was telling them, pwede yan. Ang problema mo lang, it will not prosper. Why will it not prosper? It's a numbers game. They control Congress. So wala rin mangyayari. O, kita nyo, mga kababayan. Betrayal of public trust na ito, sabi ni Panelo. Yun nga lang, hawak nila ang Senado, hawak nila ang Kongreso. Ano bang aasahan mo sa kanila? Mga tonto, sabi ni Panelo. Hawak nila si Soto, hawak nila si Ping Lacson. Mas magaling pa sa Korte Suprema. Sabi ni Panelo, mga tonto kayo. Huwag niyong pinagloloko ang taong bayan. Paano mag-prosper yan? Paano nila uupuan yan? Kontrolado nila ang mga leeg ng mga ito. Ano bang makikita mo at mahihita mo sa mga tangalista, bobolista na ito? Magkano ang maleta na binulsa? Di ba, gusto pa nilang palitan ng SP. Gusto nilang ipalit si Loren. Magkakampi. Mga kababayan, magkakakampi ang mga ito. Niloloko nyo ang taong bayan. Yan ang sabi ni Panelo. Tignan nyo, kunwari lang, itong sinasabi na impeachment kay BBM, mga kababayan, ang focus talaga nila, itong si Sara. Kasi nga, pinopolitika. Hindi nila matalo sa eleksyon, kaya gusto nilang igupo ito. Resibo. O mga kababayan, kung ano masasabi nyo dito, tignan natin ang komento. Galit na galit ang mga tao dito. Ito po. Sana ikaw, Panelo, mag-file ng impeachment against Marcos kasi magaling ka. Ayan. Sadya nilang ginugulo para magulo at ituloy ang gulo to their benefit. Devil's work, nice. Nawala na yung flood control. Yung ini-interview nyo, tuta ng mga Duterte, tuta. Sabi ng tangalista, ibabasura ulit yung impeachment na inihain nila. We need more Cara David like birthday wishes sa laka. Maawa ang Diyos, sir. May awa ang Diyos, sir. Evil will not prevail. Parang galawang Democrats or Liberal Party ng Amerika yan. Ginagawa nila kay Trump. Criminal talagang corrupt politician. Gaya ni, naku po,
ikulong sila lahat upang hindi na sila maghasik ng kasamaan. Ayan mga kababayan ko, ano masasabi nyo dito? Magkomento po kayo ng bonggang-bongga at kung umabot kayo sa bidyong ito, ay maaring sabihin ang inyong mga reaksyon. Pag nanalo si Sara talaga o yung mga tangalista, bobolista ha, manood kayo ha. Mga basher ko, uuwi na talaga si Tatay Digong pag si Sara Duterte ang nanalo, okay? Bit-bit na ang passport. Mga damit, aparador ni Tatay Digong, naka-ready na, nililinis na ang kanyang kulungan. Hindi na po mag-iiwan ng kahit anong gamit doon kasi nga, lalaya na ito doon sa Davao ito magbe-birthday pag si Sara Duterte ang panalo, okay? Yan po ang sinasabi natin na lalaya na talaga ito. Pag si Sara Duterte ang panalo sa 2028 at si BP Marcoleta ang tandem na solid. Okay po? For transparency, for a better democracy, this is the Wonders Philippines. Mabuhay po. Salamat sa inyong suporta.